mahalaga po itong ating pag-uusapan tungkol sa mga leave. Ayan, mga bakasyon o yung mga absent leave. Yung mga hindi nyo pagpasok sa trabaho pero alimbaang may mga bayad dyan. Partikular po yung mga nasa pamahalaan. Sa mga kapatid po nating manggagawa, lalo na nga po sa government offices, ay alam nyo bang entitled po kayo sa iba't ibang klase ng leave sa ilalim po ng batas. Pero klaro po ba sa inyo anong klaseng mga leave po ang mayroon po kayo? Hindi lang yan vacation at sick leave. Iisa-isahin po natin ang inyong mga karapatan pagdating sa pagliban sa trabaho. Kasama po natin ang Civil Service Commission today o ang CSC. At ang ating question of the day, anong klaseng leave ang iyong na-avail ngayong taon? Palapit na matapos ang taon. So, yung iba, di ba, nag-iipon? May carry over ba pagdating sa pamahalaan din? Ito yung ilang mga katanungan natin. Yung nag-iipon ka na, sisave mo yun this year, next year mo gagamitin para mahabaan. Tanong po natin yan sa ating guest. Pero kayo, yung mga government, nagtatrabaho sa government offices, sagad-sagaran na ba ang inyong mga leave? Nagamit nyo na ba lahat? Abay, baka meron pa kayong hindi nyo alam na leave. Pwede nyo pa palang magamit. At sino-sino ba sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan ng entitled sa mga ganitong leave? Yan po ang isa-isahin natin. Kasi di ba may iba't ibang classification din ng uri ng nagtatrabaho po sa pamahalaan. Sila ba lahat pwede mag-leave or paano yung contractual? Kagaya po kami, mga talents kami, no work, no pay. Unless na makikipag-negotiate ka sa iyong contract na kung ibibigyan kanila ng leave with pay. Ano po, yung mga ganong katanungan. Kung may gusto po kayong ibahagi sa amin, ayun, sagot sa ating question of the day, kung nagamit nyo na ba lahat ng leave nyo, or marami pa kayong naiipon, or may mga katanungan po kayo about yung nga po paid leave, ay maaari nyo po yang i-post sa ating live stream. Live po tayo sa Facebook page ng True FM. Or we can put you on air. Maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Simulan na po natin ang ating discussion. Kasama po natin live via StreamYard si Ms. Sheila Acuña. Siya po ay Director 3 ng Human Resource Policies and Standards Office ng Civil Service Commission. Hi ma'am, marami pong salamat. Thank you for joining us this afternoon. Yes, good afternoon, Ms. Cheryl. Opo. Kaya po, tama po, no? Pag Civil Service Commission, talaga pong ang sakop lamang po natin ay yung government. So, yun po ang gusto nating focus today. Ma'am. Yes. Ayan po. Under the the Administrative Code of 1987, sakop lang po ng Civil Service Commission ay mga government employees in all government agencies. Okay. Pag po sinabi natin mga nagtatrabaho sa government, pwede po bang i-classify muna po natin sila isa-isa? Okay. So, under sa Section 16 ng Chapter 9 ng EO 292 of 1987, nakalagay po doon, officers and employees in the civil service shall be entitled to leave of absence with or without pay as may be provided by law and the rules and regulations of the CSC in the interest of service. So that means lahat po ng officers and employees of the included in the civil service. Pero po we have mga special laws that covers specific po ng mga government officials and employees. So sila po hindi po nako-cover po ng the issuances by the civil service in terms of leave of absences. So meron po tayong mga special laws. Now, for those hindi naman covered, yun po, standard po, officials and employees, in general po, appointing officials up to the levels of heads of executive departments, heads of departments and their secretaries and employees of government, whether permanent, temporary, or casual who render work under the prescribed office hours
they shall be entitled to 15 days of vacation leave and also 15 days of sick leave annually. So ano po Mm. yan, exclusive po of Saturday, Sundays, public holidays, without limitation on the number of days of vacation and sick leave that they may accumulate kasi po it can be accumulated po over the years. Yung pong mga contractual, kasama din po ba yun? Yes Or po, job? they can accumulate din po. Pero under our omnibus rules on leave, may ano lang po din yung kanilang may specific policy dun sa kanilang pag-earn ng leave. Oh, okay. Ito po yung mga job orders. No po, Iba rin kasi po. opo, yung mga job orders po natin and contract of service workers, actually po, they are not covered by the rules of civil service in terms of leave of absences po. Okay. So para klaro po, yung mga magtatanong doon sa mga entitled na magkaroon ng leave. So ito pong guidelines for leave ay ito pong pag-uusapan natin ay yung standard sa lahat ng ahensya. Yes po. Except yun nga lang po, yung mga leave nga po ng mga covered po ng yung sa mga officials and employees covered by special laws. Kasama po dito po yung mga justices of the Supreme Court, Court of Appeals, at saka sa Sandigan Bayan. And then also po yung mga judges of the regional trial courts, municipal trial courts, yung ating mga metropolitan trial courts, Court of Tax Appeals, and Sharia Circuit Court, saka Sharia District Court. Also po yung mga chairmen and commissioners of constitutional commissions, they are also exempt. Yung mga ano po natin, Filipino officers and employees in the foreign services, since they are covered by special law, they are also not covered by the omnibus rules on leave issued by the Civil Service Commission, as well as yung mga faculty members po of state universities and colleges, because under RA 8292 or the Higher Education Modernization Act, they can have their own yung mga leave benefits po nila, they can be provided po by their governing board. So kasama its absence po, minsan po kasi may mga SUCs po that they do not have these internal guidelines po. Yun pong general rules po on leave of absences issued by the CSC po ang nagko-cover na rin po sa kanila. So yun po, basta may mga special laws, hindi po sila. Kasi yun pong special law po nila ang mag-govern over them. Okay. Puntahan po natin yung iba't ibang klase ng leave. Kadalasan kasi maririnig natin sick leave, vacation leave. Umpisa na po lang po natin sa pinaka-popular. Kanina medyo nabanggit na po ninyo, pero ulitin po natin, vacation leave. Sige po. Ano po ang kasama po dito, nakapaloob pag vacation leave ang pinag-uusapan? Yes. Pag vacation leave po, ito po ay mga leave of absence po for personal reasons. So yun po, kung halimbawa po magbabakasyon po, pag pupunta sa province, basta anything for personal reasons, they have to apply for a leave of absence, vacation leave po yun. So yan po ay contingent naman po dun sa necessities of the service. So kailangan po ipa-approve po yan sa proper approving authority, or it can be the head of office din po. So yun po. Ang ano po niyan, kasi yun po yung sa vacation leave. Now, meron pa po tayo po, no, yung isa po yung sick leave naman po. The sick leave naman po are leave of absences on the account of sickness or disability of the employee or yung immediate family po niya, living kasama niya sa bahay. Yun po ang sick leave. Now, ang sick leave po, yun po yung nabanggit ko po kanina, at saka yung vacation leave, they can be earned 15 days in a year. Combined na po yun. Combined na po yun, Ma'am Sheila?
15 days na sick leave po and 15 days na vacation leave po So, yan. total of And 30 days. Yes. So, and ina-earn po yan every month. every month. Yes. Okay. Oh, well, depende. Kung allowed, pwede bang ipunin? Kanina yung tanong ko, pwede bang kung hindi nagamit? Kasi matagal-tagal yun ha, 30 days. Di po ba? Sabi niyo po, combined eh. 15 days, separate, iba yung vacation leave. So parang 3 weeks na yun, ano? Tapos another 3 weeks. So it's like a month and a half in a year ay entitled po pag empleyado ka sa pamahalaan. Pwede bang ipunin yun? Tapos kunin ang isahan? Yeah, actually po ang leave credits po in government, they are what we call cumulative. That Cumulative. is cumulative po siya and commutative. Now when we say cumulative, whatever yung leave credits you earn that you hindi nyo po na-enjoy in a given year, it can be kumbaga carried over to the succeeding years. Mhm. So, dati po, meron pong limit po yan. Parang may law po or executive issuance that limits the earning of the leave credits to only 300. Pero now, it's repealed po yun. So, now, wala pong limit yan as long as na-earn nyo po. Now, ang ano lang po dyan, pag vacation leave po kasi, in a year po, we have what we call the forced leave or the mandatory leave. So in a year, we should be applying for at least 5 days. 5 days po yung aming mandatory leave. So whether you use that up or not, it will be deducted from your leave credits. Now, yun po ay sa vacation leave po binabawas po yun. If ang condition lang po doon is that you should have earned at least 10 vacation leave para at least makapag-enjoy po kayo ng forced leave or mandatory leave. Now, kung hindi po yan nagamit in a year, it will still be deducted from your leave credit sa vacation leave. Eh, gamitin mo na talaga, di ba? So, kung kunwari po, okay, 15 days, tama po ba pagkakaintindi ko? 15 days yung aking vacation leave, hindi ko naman magagamit or ayoko pang gamitin lahat. Basta magamit ko yung 5 days for that year, yung another 10 days ay pwedeng carry over. Yes po, it can be carried over to the succeeding years. Kaya yung iba po talaga, if they have served the government for several years, talaga pong nakakapag-accumulate po sila ng maraming leave credits and that can be monetized. Ibig sabihin, yun po yung isang po doon that it is, the leave credits are commutative, that means they can be converted to its money value. Pwedeng makuha the same year or pwedeng ipunin muna, kunwari magkaroon ako ng 300 days, tsaka ako sisingilin, pwede pong ganon. Whenever Yes, kayo na, parang ikaw na magde-decide kung kailan mo siya i-monetize. Ang monetization naman po, Miss Cheryl, is Opo. it is subject naman to the approval of the head of agency and subject to sa availability of funds. So, hindi po din siya basta-basta din pwedeng makapag-monetize kasi depende din po yan sa agency. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.